Kilala nyo ba ang tunog na ito? Yang nakakainis na pagkirot o yung parang kumakalam na sakit sa tuhod tuwing umaakyat ng hagdan. O baka naman tinanggap ninyo na ang paninigas ng tuhod sa umaga ay bahagi na ng inyong pang-araw-araw na buhay. Milyon-milyong tao ang nag-iisip na ang pananakit ng tuhod ay simpleng senyalis lang ng pagtanda o isang bagay na hindi na maiiwasan. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na isa ito sa pinakamalaking pagkakamali sa pag-intindi sa ating kalusugan? Ngayon, patutunayan natin na ang pananakit ng tuhod ay hindi isang habambuhay na parusa o isang bagay na kailangan nating tiisin habambuhay at ipapakita kung paano buhayin ang natural na paggaling ng inyong kasukasuan ng walang mamahaling operasyon o iniksyon. Manatili kayo sa amin at malalaman ninyo na ang inyong katawan ay may kakayahang gumawa ng mas higit pa sa inyong inaakala. Isipin ninyo ang inyong kasukasuan sa tuhod bilang isang perpektong bisagra na nilalangisan ng isang espesyal na likido. Ang likidong ito, ang synovial fluid, ay nagbibigay ng sustansya sa mga kartilago at nagpapahintulot ng maluwag na paggalaw. Ang kartilago naman ay parang isang matibay na pad o sapin na pumipigil sa mga buto na magkiskisan. Habang gumagana ang sistemang ito, hindi ninyo nga iniisip ang inyong mga tuhod. Pero paano kung ang sistemang ito ay magkaroon ng problema? Paano kung lumiit ang langis at ang sapin ay unti-unting mapudpod? Dito nagsisimula ang kwento ng inyong pananakit. At ngayon, aalamin natin kung paano baligtarin ang kwentong ito. Kaya, simulan na natin sa isang malaking maling akala na pinaniniwalaan ng halos lahat ng tao. Ang una at pinakamalaking pagkakamali ay ang isisi ang pananakit ng tuhod sa katandaan. Ilang beses na ninyo itong narinig, di ba? Or baka kayo mismo ang nagsasabi, ano pa nga ba, hindi na tayo nasa 20. Or sa edad natin, natural lang na sumasakit na ang kung ano-ano. Ang kaisipang ito ay tila makatuwiran at nakakapagpakalma. Para bang inalis nito ang ating pananagutan. Ngunit sa totoo lang, isa itong mapanganib na bitag na humahad lang sa inyong paggaling at pagbabalik ng lakas. Isipin ninyo lang, bakit ang ibang 80 anyos mas maliksi pa ang tuhod kaysa sa 40 taong gulang na puro upo lang sa opisina? Iba ba ang kanilang pagkakagawa o baka hindi talaga sa bilang ng tao ng ugat ng problema? Isipin ninyo ang inyong kasukasuan bilang isang mamahaling relo na gawa sa Switzerland. Ginawa ito para gumana ng dekada-dekada ng walang aberya. Pero ano ang mangyayari kung ang mekanismong ito ay palaging binabangga sa pader, hindi nilalagyan ng pampadulas at sinasabugan ng buhangin? Mabilis yan masisira at hindi ninyo sasabihin, tumanda na lang ang relo. Hindi, sasabihin ninyong mali ang paggamit. Sa ating mga tuhod, ganoon din ang kwento. Hindi sila kusang tumantanda o naluluma. Tayo ang nagiging sanhi ng kanilang pagkakasira. Sa maling paglakad, sobrang timbang, palaging pag-upo, at kawalan ng balanse sa mga kalamnan. Kaya tandaan ninyo, minsan at magpakilanman, ang edad, hindi yan sakit. Isa lang, yan na numero. Ang tunay na dahilan ng inyong pananakit ay nasa ibang bagay. At ngayon, sisimulan na nating alamin ito mabuti. Kung hindi nga sa edad, ano po kaya? Siguro po, yung tinatawag nilang gasgas na or manipis na kartilago. Yung ipinapakita ng mga doktor sa x-ray, di ba? Parang lohikal naman po yun. Napudpod ang kartilago, nagkiskisa ng buto, kaya sumasakit. Pero, naku po, hindi yan. At heto po ang isang katotohanan na maaaring ikagulat ninyo. Ang mismong kartilago sa kasukasuan, walang ugat ng nerbiyos. Naiintindihan nyo po? Hindi po talaga siya pwedeng sumakit.
hindi po niya kayang magpadala ng signal ng sakit sa utak. Parang paggupit lang po ng buhok, hindi naman masakit, di ba? Kaya kung ganun, ano po ba talaga ang sumasakit? Ang sumasakit po ay lahat ng nasa paligid. Ang lining po ng kasukasuan, ang mga litid, ang mga muscles, at pati na rin po ang buto na nasa ilalim ng kartilago. Kapag numinipis ang kartilago, may maliliit na piraso nito ang napupunta sa fluid sa loob ng kasukasuan. Nagdudulot po ito ng reaksyon ng katawan. Nagsisimula po ang pamamaga. At yan po ang pamamaga na sumisigaw sa inyo. Hoy, may problema tayo dito. Ang sakit po ay hindi ingay ng buto na nagkikiskisan. Ang sakit po ay parang alarma ng sunog na tumunog dahil sa usok ng pamamaga. At ito po ang pinakamagandang balita sa araw na ito. Kung pamamaga po ang sakit, ibig sabihin, mayroon tayong magagawa. Pwede po kayong mabuhay na may arthrosis na pangalawa o pangatlong antas na hindi po nakakaramdam ng sakit. Ang pangunahin po nating layunin ay hindi ang biglang magpatubo ng bagong kartilago, kundi ang apulahin ang apoy ng pamamaga at alisin ang ugat kung bakit ito paulit-ulit na bumabalik. At ito po ay posible talagang mangyari. Okay, naintindihan na natin na ang sakit pala ay pamamaga at hindi rin maganda ang sobrang pagpapahinga. Pero ano ba ang ginagawa ng iba nating kababayan na aktibo pa? Yung iba, kahit masakit, pinipilit pa rin pumunta sa gym para palakasin daw yung masakit na tuhod. Sabi pa nila, kahit masakit, sige lang, para sa goal. Nako, mga igan, ito naman ang kabilang dulo at delikado rin ito. Isipin nyo, igan, kung ang makina ng sasakyan nyo ay may kakaibang tunog, anong gagawin nyo? Siyempre, ipapacheck nyo agad sa mekaniko. 'Di ba? Hindi nyo naman siguro ipipilit na paandarin ng todo para lang mawala yung tunog at umasa na kusa na lang gagaling or lalakas pa ang makina, 'di ba? Kalokohan 'yan. Ganoon din sa tuhod mo, mga igan. Ang sakit ay senyales na tigil muna, may problema. Hindi yan hamon para magpakabayani. Pag pinipilit mo pa rin ang mga nakasanayan mong pag-squat, pag-lunge, or pagtakbo kahit masakit, binabaliwala mo lang yung sinyalis na yon. Para mong pinapakiskis at sinasaktan lalo ang mga namamagang bahagi ng tuhod mo. Para kang nagdaragdag ng gasolina sa apoy ng pamamaga. O, kailangan talaga gumalaw, pero dapat tama ang paggalaw, yung tipong nakakagaling. Pag matindi ang sakit, hindi dapat ang pagpapalakas o paghahanap ng record sa gym ang inuuna. Ang dapat gawin ay magpahinga sa bigat, paigtingin ang daloy ng dugo, at gisingin yung mga muscle na tulog lang. Ang pagpapilit na gumalaw, kahit matindi ang sakit, ay hindi pagpapakita ng lakas ng loob. Diretso yan, mabilis na daan mula sa konting discomfort papunta sa malalang pagkasira ng kasukasuan at sa huli, sa operasyon. Ang trabaho natin, mga igan, ay matuto makinig sa ating katawan, hindi labanan ito. Kailangan nating hanapin yung gitnang daan, yung balanse, kung saan ang paggalaw ay nakakagaling, hindi nakakasira. Marami sa atin ang nag-iisip, lalo na kapag sumasakit ang ating mga kasukasuan, na ang kailangan ay lubos na pahinga. Humiga, itaas ang paa, baka ngalagyan pa ng mahigpit na brace, at piliting huwag gumalaw. Parang logical naman, di ba? Kung may sira, huwag galawin. Pero narito ang nakatagong patibong. Ang lubos na pahinga para sa masakit na kasukasuan ay parang pagtigil sa pagdidilig ng nalalantang bulaklak. Mas lalo lang nating pinapabilis ang pagkasira nito. Ating unawain kung paano ito gumagana. Isipin natin na ang cartilage or buto-buto sa ating kasukasuan ay parang espongha. Ang espongha na ito ay walang sariling daluyan ng dugo. Hindi ito makakakuha ng sustansya direkta mula sa dugo tulad ng ating mga kalamnan. Ang tanging pagkain at inumin nito
ay ang espesyal na likido sa kasukasuan na nakapalibot dito. At narito ang pinakamahalaga. Ang likidong ito ay umiikot at nagbibigay sustansya sa cartilage kapag may galaw. Kapag ibinabaluktot at inilalawit ninyo ang inyong tuhod, parang pinipiga at binibitawan ninyo ang esponghang ito. Sa pagpiga, lumalabas ang mga lumang sustansya o dumi. At sa pagbitaw, sinisipsip naman nito ang sariwa at punong-puno ng sustansyang pampadulas o lubricant. Kapag naman hindi ninyo iginagalaw ang inyong paa, hinaharangan ninyo ang bomba na ito. Humihinto ang pagbibigay sustansya. Ang kasukasuan ay nagsisimulang magutom at matuyo. Imbes na gumaling, mas lalo pa itong lumalala. Kaya ang lubos na pahinga ay hindi solusyon. Ito ay daan sa paglala ng problema. Ang kailangan natin ay galaw, pero hindi anumang galaw, kundi tamang galaw na panggamot na ating tatalakayin sa susunod. Ngayon, mga mahal kong kaibigan, pakinggan nyo ito ng maigi dahil ito ang pinakapuso ng lahat ng sinasabi natin dito. Handa na kayo. Ang tuhod nyo, para bang biktima lang yan. Hindi po talaga yan ang may kasalanan sa simula pa lang. Sa halos lahat ng pagkakataon, ang ugat ng sakit ay hindi sa tuhod mismo, kundi sa mga katabing kasukasuan nito. Yung nasa itaas at nasa ibaba, ito yung paa at yung balakang. Isipin nyo po, parang isang simpleng kadena na may tatlong parte. Yung mga parte sa magkabilang dulo, kaya nilang umikot at gumalaw ng malaya sa iba't ibang direksyon. Pero yung parte sa gitna, kaya lang bumaluktot at umunat sa isang direksyon. Ang tuhod niyo, yan po mismo ang gitnang parte na simple. Samantalang ang paa at balakang, yan ang mga komplikado na parang mga engsel na maraming pwedeng gawin. Ito po ang nangyayari. Kapag ang paa o balakang ay hindi na gumaganap ng tama sa kanilang trabaho, nagsisimula silang magsinungaling at gumalaw ng mali. Ang tuhod naman na nasa gitna nila, napipilitang puna ng mali na ito. Nagsisimula itong gumalaw ng hindi ayon sa dapat. Medyo umiikot, lumilihis sa gilid. Ginagawa ang mga bagay na hindi naman talaga para sa kanya. Bawat maling hakbang, bawat pagyuko o pagupo ay isang maliit na pinsala. At sa libu-libong ulit na ganito, ang kasukasuan ay unti-unting nasisira. Kaya naman, ang pagpapagamot lang sa tuhod habang pinapabayaan ang paa at balakang. Para lang yang pagpipintura sa basag na pader ng bahay na gumalaw ang pundasyon. Walang saysay. Ang kailangan ay ayusin ang buong sistema. Simulan po natin mula sa pinakababa, ang mismong pundasyon ng ating katawan, ang ating mga paa. Marami po sa atin ang hindi nag-uugnay sa kalusugan ng ating mga paa at tuhod at maling-mali po iyan. Para lang po tayong nagtatayo ng bahay na hindi inaasikaso ang mga bitak sa pundasyon. Ang ating paa ay likas na shock absorber. Ang arko po nito, parang isang spring, ang trabaho niyan ay sumalo at pahupain ang bigat sa bawat paghakbang para protektahan ang lahat ng kasukasuan sa itaas, kasama na ang ating mga tuhod. Pero paano po kung sira o hindi gumagana ng maayos ang shock absorber na ito? Halimbawa, kung mayroon po kayong flat feet o kaya'y nagko-collapse, papasok ang inyong paa. Sa bawat hakbang nyo po, ang inyong paa ay hindi bumabalik sa dati o hindi lumulubog, kundi lumulubog. Sunod niyan, parang kadena po, ang buto ng inyong binti ay umiikot din papasok. At ang inyong tuhod naman po na nakasiksik sa pagitan ng binti at hita ay napipilitang sumunod sa pag-ikot na ito. Ito ay nagdudulot ng masama at mapuwersang pagpilipit na hindi talaga idinisenyo para sa tuhod. At nangyayari po ito sa bawat isa nating hakbang. Libo-libo,
10,000 beses sa isang araw. Araw-araw po, taon-taon. Maaari po tayong gumawa ng pinakamahusay na ehersisyo para sa ating mga tuhod. Pero kung sa bawat paghakbang ay patuloy na sinisira ng ating pundasyon ang buong istruktura, ito po ay laban na hinding-hindi natin mananalo. Kaya po, ang pinakauna nating dapat pagtuunan ng pansin ay ang kalusugan ng ating mga paa. Okay, naunawaan na natin ang pundasyon. Ngayon, dumako naman tayo sa master o sa utak na siyang nagkokontrol sa buong binti ninyo. At itong master na ito, kung iisipin mo, ay nasa puwit mo. Oo, ang pinag-uusapan natin ay ang mga masel sa puwit ninyo. Marami ang nag-iisip na unan lang yan para upuan. Pero sa totoo lang, ito ang pinakamalakas na grupo ng masel sa ating katawan. Sa normal na sitwasyon, ang mga masel na ito sa puwit ang nagpapatibay ng inyong balakang kapag naglalakad at nagpapanatili ng hita sa tamang pwesto para hindi ito basta-basta humapay o gumalaw. Sila ang sentro ng lakas na nagpapanatili ng buong ayos ng inyong binti para manatiling tuwid. Pero sa karamihan ng mga tao ngayon, dahil sa matagal na pagupo, ang mga masil na ito ay parabang nakatulog. Humina sila at hindi na basta-basta gumagana kapag kailangan. At ano ang resulta? Kapag naka-off ang malakas na sentro na ito, doon nagsisimula ang gulo. Sa bawat hakbang ninyo, ang inyong balakang ay medyo humahapay o bumabagsak sa isang gilid. At ang inyong hita, dahil walang kontrol, ay nagsisimulang umikot at pumilipit papasok. Ngayon, ang malaking tanong, saan naman kaya susunod ang tuhod ninyo kasama ng hita? Tama, sa loob din. Dahil dito, nagkakaroon ng X-shape na baluktot na literal na kinikiskis o sinisira ang inyong kasukasuan sa loob. Ang inyong mahina, natutulog na puwit ay halos garantiyang magiging dahilan para gumalaw ang inyong tuhod sa maling posisyon na makakasira rito. Kaya naman, ang pagtatangkang gamutin ang tuhod ninyo nang hindi ginigising ang mga masil sa puwit ay talagang walang saysay at walang pag-asa. Sige, kung mahina ang puwit, di may kailangan palakasin, di ba? Pero dito, karamihan sa atin, lalo na yung mga regular nag-gym, may isa pang karaniwang pagkakamali na ginagawa. Ang ginagawa nila, todo palakas sa harapan ng hita, yung tinatawag nating quadriceps or quads. Kumbaga, yung mga leg extension sa makina, squats na ang diin ay sa harap ng hita. Sa isip natin, parang tama lang yan. Kapag lumakas ang muscle, mas matibay ang hawak nito sa tuhod. Pero sa totoo lang, lalo lang itong nagpapalala sa problema. Isipin ninyo, para kang may sasakyang four-wheel drive. Tapos, inalis mo ang andar ng gulong sa likod, lahat ng puwersa binuhos mo sa harap. Ang mangyayari, yung sasakyan, mawawalan ng balansa at mabilis dumulas. Sa ating hita, may dalawang grupo ng muscles na magkatunggali, yung malakas na quadriceps sa harap at yung muscles sa likod ng hita ang tinatawag nating hamstrings or biceps femoris. Sa perpektong sitwasyon, kailangan balanse ang lakas nilang dalawa. Pero sa karamihan sa atin, ang quadriceps ay halos laging tense at mas nangingibabaw, habang ang likuran ng hita at ang puwit ay mahina at parang nahila. Kapag lalo mong pinalalakas ang quadriceps na malakas na nga, lalo mo lang pinapalala ang kawalan ng balanse. Ang sobrang higpit na muscle sa harap ay hahilahin pataas ang takip ng tuhod, patella, at didiinan ito sa kasukasuan na nagiging sanhi ng dagdag na pagkiskisan at pressure. At yung mahinang likuran ng hita, hindi na talaga kayang sumabay o manalo dito. Kaya sa huli, hindi mo nilalabas ang tuhod, kundi lalo mo pa itong pinapabaluktot o pinapahamak. Kaya ang tunay nating layunin ay hindi lang basta magpalakas ng lahat ng muscles. Kailangan natin ibalik ang balanse
luwagan ang sobrang higpit na muscles sa harap, at palakasin naman ang mahihinang muscles sa likod. Madalas, pinag-uusapan natin yung mga mahihinang kalamnan na kailangan palakasin, di ba? Pero meron din naman isa pang mahalagang bahagi na minsan nakakalimutan natin, yung mga kalamnan na masyadong masikip o naninigas na kailangan namang iunat at luwagan. Isipin niyo po, yung tuhod nyo ay parang isang tolda. Tapos, yung mga kalamnan at litid sa paligid nito, sila yung mga panali o tali na humahawak sa tolda. Kung pantay-pantay ang pagkaunat ng lahat ng tali, matuwid at matibay ang pagkatayo ng tolda. Tama ba? Ngayon, isipin naman ninyo na isa sa mga tali, halimbawa yung nasa gilid, ay hinila nyo ng todo. Halos mapatid na. Ano po mangyayari sa tolda? Aba, syempre, hihilahin po ito sa isang gilid at halos lahat ng bigat or pressure ay mapupunta lang sa isang tulos. Sa tuhod nyo po, ganyan din ang nangyayari. May ilang mahahalagang kalamnan na dahil sa matagal na pag-upo or sa maling paraan ng paggalaw ay nagiging maikli at matigas, parang mga bakal na kable. Ang una po dyan ay yung mga kalamnan sa harap ng hita, yung napag-usapan na natin dati. At isa pa po ay yung nasa gilid ng hita, yung kalamnan na humihila sa malaking litid sa gilid. Itong kalamnan po na to, yung nasa gilid ng hita, ay masasabi nating mapanakit talaga para sa tuhod. Kapag ito ay nanigas o masyadong masikip, hinihila po niya yung malaking litid o tisyo na bumabagtas sa buong gilid ng inyong binti at nakakabit ito sa bandang ibaba lang ng tuhod. Dahil sa sobrang higpit, itong litid na parang kwerdas na sa sobrang hila ay unti-unting kumikiskis sa buto. Ito po ang nagiging dahilan ng matinding pamamaga at kirot sa labas ng inyong tuhod na madalas nating tawaging tuhod ng mananakbo. Minsan, hindi nyo po aakalain na ang sanhi pala ng sakit ninyo ay yung maliit, pero matigas na bukol ng kalamnan na mataas lang sa inyong hita. Kaya napakahalaga po talaga na iunat at luwagan ang mga bahaging ito para manatiling malusog ang inyong mga tuhod. Ngayon, pag-usapan natin ang isang napakasimpleng bagay pero kadalasan ay nakakalimutan natin. Ang tubig. Oo, ang ordinaryong tubig na iniinom natin. Naikumpara na natin ang ating buto-buto sa espongha at ang fluid sa ating mga kaso-kasuan ay parang langis. Ang fluid na ito na tinatawag na synovial fluid ay 80% tubig. Kapag kulang ang tubig sa katawan, natural na magtitipid ito. Kaya't ang unang-unang kukuhanan niya ng tubig ay ang mga bahagi na tila hindi masyadong mahalaga para sa katawan. At unfortunately, kabilang dyan ang ating mga kasukasuan. Ano ang mangyayari kapag kumonti ang tubig sa langis ng ating kasukasuan? Aba, ito ay magiging malapot at makapal, parang lumang langis ng makina na hindi pa napapalitan. Mawawala ang kakayahan nitong magpalo, maging shock absorber, at magbigay sustansya. Isipin ninyo, paano ninyo patatakbuhin ang isang makinang may komplikadong piyesa kung ang pampadulas ay hindi likidong langis, kundi makapal na gulaman. Ang paggalaw ay mahihirapan at ang pagkiskisan ay lalakas. Ang ating buto-buto, ang espongha natin, ay hindi nakakakuha ng sapat na basa at sustansya. Magsisimula itong matuyo, magiging marupok, at mas madaling masira. Kadalasan, may mga nag-eehersisyo na ng tama, pero maliit lang ang pagbabago. Pero kapag inayos ang pag-inom ng tubig, biglang mapapansin na ang pananakit at pagkaluskos ng mga tuhod ay malaki ang bawas. Kaya bago pa tayo bumili ng mamahaling gamot o supplements, tanungin natin ang ating sarili. Nakakainom ba ako ng sapat na dami ng malinis na tubig sa isang araw? Tandaan, hindi ito juice, hindi tsaa o kape, na sa katunayan ay maaaring magpaalis pa ng tubig sa katawan.
malinis na tubig lang. Ito ang pinakamura at pinakamadaling paraan para matulungan ang ating mga kaso-kasuan mula sa loob. Doktor, ano po ba ang dapat kong kainin para bumalik ang dating lakas ng aking kasukasuan at buto? Madalas po nating marinig ang ganitong tanong. Siksikan po ang mga botika sa dami ng bote-bote ng collagen, chondroitin at glucosamine. Marami po sa atin ang gumagastos ng malaking pera sa mga ito, umaasa sa isang himala. Pero maging tapat po tayo. Ang pagtatangkang ayusin ang ating kasukasuan gamit lang ang mga pampalakas, supplements, ay parang paggawa ng bahay. Dala mo lang ang mga ladrilyo sa construction pero nakalimutan mo ang semento, tubig at ang mga manggagawa mismo. Hindi po yan gagana. Ang ating katawan po ay isang napakakomplikadong sistema. Itapon na po natin ang mga walang saysay at mamahaling pildoras na yan. Sa halip, magdagdag po tayo ng 3 pangunahing pagkain sa ating araw-araw na kainan. Ang mga ito ay hindi lang basta ladrilyo, kundi isang kumpletong pangkumpuni para sa ating kasukasuan. Ang una po ay ang sabaw ng buto o bone broth. Hindi po yung instant na sabaw mula sa cube, kundi yung tunay na pinakuluan ng matagal sa mahinang apoy. Ang sabaw na galing mismo sa buto, kartilago at kasukasuan. Ito po ay likas na pinagmumula ng collagen at glucosamine sa paraang madaling makuha at magamit ng ating katawan. Ang ikalawa po ay ang mga matatabang isda tulad ng salmon, hasa-hasa o sardinas. Ito po ang kampyon sa dami ng omega-3 fatty acids. At ang omega-3 po ang pangunahing likas na panlaban sa pamamaga. Naalala niyo po ba, sabi natin, ang kirot ay madalas dahil sa pamamaga? Ito po ang inyong gagamitin para apulahin ang sunog mula sa loob. At ang ikatlo po ay ang mga pagkain na mayaman sa sulfur. Kasama po dito ang sibuyas, bawang, repolyo at itlog. Ang sulfur po ay isang mahalagang sangkap na tumutulong sa pagbuo ng collagen. Kung wala po ito, ang mga ladrilyo ay hindi lang basta didikit. Napakadali lang po, madaling mahanap, at mas epektibo kaysa sa anumang tableta. Alam na nating lahat na ang sakit ay babala ng pamamaga. At habang naglalagablab ang apoy na ito sa loob ng katawan, anumang galaw ay tiyak na magdudulot ng kirot at hirap. Siyempre, pwede namang uminom ng gamot mula sa butika para sa pamamaga. Mabilis nitong papawiin ang sintomas. Pero ang ganyang mga gamot ay madalas may masamang epekto, lalo na sa tiyan. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na sa inyong kusina, malamang ay mayroon na kayo ng lahat ng sangkap para makagawa ng isang napakalakas at natural na cocktail laban sa pamamaga. Ang resipe ay napakasimple at ang bisa nito ay pinatunayan na ng daan-daang taon ng paggamit sa tradisyonal na medisina at kinumpirma pa ng makabagong siyentipikong pag-aaral. Kailangan ninyo ng 3 sangkap. Ang una ay ang luyang dilaw o mas kilala bilang turmeric. Ang aktibong sangkap nito, ang curcumin, ay isa sa pinakamabisang natural na panlaban sa pamamaga na kasing lakas ng ilang gamot. Ang pangalawa ay luya. Hindi lang ito lumalaban sa pamamaga, kundi pinapabuti din ang sirkulasyon ng dugo na tumutulong maghatid ng sustansya sa sumasakit na kasukasuan. At ang pangatlo, ang sikretong sangkap ay isang kurot ng paminta. Hindi mismo ito ang nagpapagaling sa kasukasuan. Pero ang piperine, ang sangkap na nasa paminta, ay nagpapataas ng pagsipsip ng kurkumin ng 10 beses o kung minsan ay daan-daang beses. Kung walang paminta, malaking bahagi ng luyang dilaw ay dadaan lang sa inyong katawan ng hindi nasisipsip. Ihalo lang ang kalahating kutsarita ng dinurog na luyang dilaw, turmeric, at kalahating kutsarita ng dinurog na luya, dagdagan ng 1 kurot ng paminta, salinan ng maligamgam na tubig, haluin at inumin.
Ang simpleng inumin na ito, kung regular na iinumin, ay tutulong sa inyong katawan na natural na mapababa ang pamamaga at ihahanda ang inyong mga kasukasuan para sa tuloy-tuloy na paggaling. Mabuti na ihanda na natin ang ating katawan mula sa loob na bawasan na rin ang pamamaga. Ngayon, pwede na tayong magsimulang gumalaw. Pero saan tayo magsisimula, lalo na kung masakit ang tuhod kahit naglalakad lang? Ang pagsisimula agad sa squats or lunges. Naku, delikado at hindi angkop sa ngayon. Ang kailangan natin ay ang pinakaligtas at pinakasimpleng ehersisyo. Kaya natin gawin ito kahit nakaupo lang sa silya. Ang layunin nito ay hindi ang palakasin or palakihin agad ang ating mga kalamnan, kundi ang buhayin ang bomba na sinasabi natin noon para gumanda ang daloy ng likido sa ating mga kasukasuan. Ito ay para magsilbing pampadulas at pampalusog sa ating kartilago. Umupo sa dulo ng silya. Siguraduhin na ang inyong mga paa ay nakabaluktot ng 90 degrees at ang talampakan ay nakalapat ng maayos sa sahig. Panatilihing diretso ang likod. Ngayon, dahan-dahan at kontrolado, simulan nating ituwid ang isang binti sa tuhod. Isipin ninyo na parang iginagalaw ninyo ang inyong paa sa malapot na likido. May kaunting paglaban ang inyong nararamdaman. Ipagpatuloy ang pagtuwid ng binti hanggang sa maramdaman ninyo ang kaunting pagigting sa harap na bahagi ng hita. Pero huwag itong gawin hanggang sa tuluyang malak ang inyong kasukasuan. At lalong-lalo na, huwag ipilit kung masakit. Manatili sa posisyong iyon ng 1 segundo. Pagkatapos, dahan-dahan ulit at kontrolado, ibaba ang paa pabalik sa orihinal na posisyon. Huwag itong basta ibagsak. Dapat ay kinokontrol ninyo ang bawat galaw habang ibinababa. Gawin ang Fimsen hanggang Duento ng ganitong uri ng maayos na pag-uulit sa bawat paa. Hindi kayo dapat makaramdam ng sakit o anumang lagitik. Kung may nararamdaman kayong kaunting hindi komportable, bawasan ang inyong sakop ng galaw. Ang ehersisyong ito ay parang isang malumanay na pag-iinit para sa inyong kasukasuan. Ito ay ligtas, pinapaganda ang nutrisyon ng kartilago at inihahanda ang mga kalamnan para sa mas matinding gawain. Ito ang inyong una at pinakamahalagang hakbang sa ehersisyo para sa inyong paggaling. Maganda ang pag-eehersisyo para sa atin, di ba? Pero minsan, kahit nag-eehersisyo tayo, may mga muscle sa paligid ng tuhod natin na naninigas at humihila sa kasukasuan sa maling pwesto. At hanggat hindi natin pinapaluwag ang mga yan, hindi tayo lubusang giginhawa. Alam nyo ba kung ano ang best friend natin dito? Ang isang simpleng tennis ball lang. Hindi na natin kailangang gumastos sa mamahaling masahista. Ang simpleng pamamaraan na ito ay tinatawag na myofascial release. Sa madaling salita, ito ay self-massage or masahe sa sarili na nakakatulong magtanggal ng paninikip ng mga muscle at ng mga nakakabit na tisyu sa paligid nila. Umupo sa sahig o sa upuan, hawakan ng bola at ilagay sa ilalim ng hita. Dahan-dahan itong igulong sa buong ibabaw ng hita, sa harap, sa likod at sa gilid. Ang gagawin nyo ay hanapin ang pinakasakit o pinakamaninigas na bahagi. Mararamdaman nyo ito na parang buhol-buhol o matigas at masakit. Kapag nakahanap na kayo ng ganoong punto, huminto sa paggulong ng bola. Huwag nang igulong pa ang bola. Manatili lang doon at idiin ang bola sa puntong iyon gamit ang bigat ng inyong katawan. Dapat maramdaman ninyo ang pagdiin o pressure na parang 7 sa 10 ang antas ng sakit, kung 10 ang pinakamasakit. Pero hindi yung halos maiyak na kayo sa sakit. Huminga ng malalim at dahan-dahan. Pagkatapos ng 28 to 30 segundo, mararamdaman nyo na ang muscle sa ilalim ng bola ay parang natutunaw at lumuluwag at nababawasan ng sakit. Bigyan ng espesyal na pansin ang gilid ng hita.
kung saan naroon ang ugat na madalas sumakit at ang harap na bahagi ng hita, ang tinatawag na quadriceps. Sa regular na paggulong ng bola sa mga lugar na ito, mawawala ang sobrang paninikip na humihila sa inyong tuhod para itong pagluwag ng sobrang higpit na tali sa isang tolda para bumalik ito sa tamang pwesto. Napakasimple, madaling gawin at siguradong epektibo. Ngayon, may ibubunyag ako na baka isipin nyo, ano naman kaya ang kinalaman nito sa tuhod ko? Pero maniwala po kayo, malaki ang direktang koneksyon nito. Pag-usapan natin ang paghinga. Opo, yung paghinga ninyo araw-araw, bawat minuto. Karamihan sa atin, lalo na kapag stress o dahil sa matagal na pagupo, ay hindi tama ang paghinga. Madalas, sa dibdib tayo humihinga. Mabilis, mababaw, at kasama pang umaangat ang ating mga balikat. Ito ang tinatawag nating paghinga na dala ng stress. At ang ganitong paghinga ay lumilikha ng pangkalahatan at patuloy na tensyon sa buong katawan. Kapag ganyan po ang paghinga natin, ang pinakaimportanteng kalamnan para sa paghinga, ang diaphragm, ay halos hindi na gumagana. Sa halip, napipilitan tayong gumamit ng ibang muscles sa leeg, balikat, at likod. Dahil dito, palagi silang naninigas at sobra ang pagod. Ang tensyon na ito ay kumakalat sa iba pang mga kalamnan ng katawan. Parang kuryenteng dumadaloy sa mga kawad hanggang sa bumaba ito at dama sa buong katawan. Dahil dito, ang ating nervous system ay napupunta sa fight or flight mode, yung pakiramdam na handa kang lumaban o tumakbo. Ang lahat ng muscles sa ating katawan, kasama na ang mga muscles sa binti, ay nagiging mas matigas at naninigas. Hindi sila gaanong nakakapagpahinga at hindi rin maganda ang daloy ng dugo sa kanila. Naaalala nyo ba nung pinag-usapan natin yung mga naninigas na muscles na humihila sa tuhod? Aba, ang mababaw na paghinga pala ay isa sa malaking dahilan kung bakit sila nagsisimulang manigas. Ngayon, subukan nating gawin ito. Ilagay ang isang kamay sa dibdib at ang isa naman sa tiyan. Ngayon, huminga kayo ng malalim ng ilang beses. Ang layunin natin ay huminga na tanging ang kamay lang sa tiyan ang umaangat at bumababa habang ang dibdib ay nananatiling hindi gumagalaw. Ito po ang tinatawag na tamang paghinga o diaphragmatic breathing. Sa loob lang ng 5 minuto ng pagsasanay nito araw-araw, matutulungan nito ang ating nervous system na lumipat sa relaxation mode. Malaking tulong ito para maalis ang kabuuang tensyon sa katawan na bagamat hindi direktang konektado, ay malaki ang pakinabang at magpapagaan din sa ating mga tuhod. O siya, paano kung wala na talagang epekto ang lahat ng paraan at ang doktor ay nag-aalok ng injection sa kasukasuan? Kadalasan ang tinutukoy dito ay mga iniksyon ng hyaluronic acid na binansagan nilang likidong prosthesis o pampadulas ng kasukasuan. Napakaganda pakinggan, parang modernong solusyon at punong-puno ng pag-asa. Magbayad ka lang, paturok, at daig pa ang bago ang pakiramdam ng tuhod mo. Pero tingnan natin kung ano ba talaga ito. Ang hyaluronic acid ay totoo ngang mahalagang bahagi ng ating likido sa kasukasuan. Kapag itinuturok ito sa kasukasuan, pansamantala nitong pinapalapot at dinaragdagan ang dami ng pampadulas. Maaaring makatulong ito na mabawasan ang pagkiskis at maalis ang sakit, pero sa panandalian lang. Ang pinakapunong salita rito ay pansamantala lang. Isipin nyo, sa inyong sasakyan, laging nababawasan ng langis dahil may tagas. Maaari kang ang laging magdagdag ng bagong langis. Aandar pa rin ang sasakyan. Pero nalulutas ba nito ang ugat ng problema, ang tagas? Hindi, di po ba? Ganoon din ang sitwasyon sa mga iniksyon ng hyaluronic acid. Hindi nyo inaalis ang sanhi kung bakit nagiging masama
o nauubos ang sarili ninyong pampadulas. Hindi nyo rin inaayos ang imbalance ng muscles na sumisira sa kasukasuan. Hindi nyo binabago ang inyong pamumuhay. Ang ginagawa nyo lang ay bumibili ng pansamantalang ginhawa, isang mamahaling saklay para sa inyong kasukasuan. Bukod pa rito, may ilang pag-aaral na nagpapakita na ang regular na pag-iiniksyon ay maaaring magpahina pa sa kakayahan ng katawan na gumawa ng sarili nitong hyaluronic acid. Ibig sabihin, umaasa ka na sa mga iniksyon na ito para kang nalululong sa kung anuman. Ito ay maaaring maging katanggap-tanggap lamang sa napakabihira at talagang malalang kaso, ilang pansamantalang pampakalma o lunas. Pero ang ituring ito bilang isang panlunas sa lahat o tunay na solusyon sa problema ay isang malaking at napakamahal na pagkakamali. Alam niyo po ba na may isang bagay na araw-araw na nakakaapekto sa inyong tuhod ng libu-libong beses, pero marahil hindi ninyo gaanong napapansin? Ito po ang inyong sapatos. Maaaring ginagawa ninyo ang tamang ehersisyo at perpekto ang inyong pagkain. Pero kung 8 oras kayong naglalakad araw-araw na suot ang maling sapatos, sinasayang ninyo lang ang lahat ng inyong pagsisikap. Ano kaya ang sapatos na maituturing na numero unong kalaban ng inyong tuhod? Una po, ang sapatos na may mataas na takong. Ito po ay nagpapalit ng inyong sentro ng grabidad pasulong. Dahil dito, ang inyong tuhod ay palaging medyo nakabaluktot at labis na nabibigatan ang harapang bahagi ng kasukasuan. Direktang daan ito sa pagkakaroon ng osteoarthritis sa inyong tuhod or patela. Pangalawa naman po, at marahil ay nakakagulat, ay ang sapatos na may manipis, patag na swelas at walang suporta sa arko ng paa. Halimbawa, ang mga ballet flats o ang ibang uri ng sneakers. Ang ganitong sapatos ay walang kakayahang mag-absorb ng impact o pagkabigla. Bawat hakbang ninyo sa matigas na kalsada o semento ay parang isang maliit na suntok na direktang nanggagaling sa paa at diretso sa tuhod. At dagdag pa dyan, dahil walang suporta ang arko ng paa, ito ay maaaring lumihis paloob na nagdudulot ng maling galaw na pinag-uusapan natin. At pangatlo, ang sapatos na masyadong masikip at nakakapisil sa inyong mga daliri sa paa. Nasisira nito ang natural na paggalaw ng paa kapag umaapak sa lupa at muli nababago nito ang tamang biomechanics o mekanika ng inyong paglalakad. Ang perpektong sapatos para sa kalusugan ng inyong tuhod ay yung may maliit at matatag na takong, mga 2 hanggang 3 sentimetro ang taas. Mayroon itong flexible pero matibay na swelas na mahusay mag-absorb ng impact at sapat na lapad ang harapang bahagi para malaya ang inyong mga daliri sa paa. Suriin ninyo ang inyong pang-araw-araw na sapatos. Baka po ang numero unong kalaban ng inyong tuhod ay nakatayo lamang diyan sa inyong tapat ng pinto. Na pag-usapan na natin ng maraming pisikal na dahilan ng pananakit ng tuhod. Pero may isa pang aspeto na madalas nating nakakalimutan o hindi napapansin. Ito ang psychosomatics. Ito ang ugnayan ng ating emosyonal na kalagayan at pisikal na kalusugan. Siyempre, hindi ito nangangahulugang iniimbento nyo lang ang sakit. Ang osteoarthritis ay totoo, isang pisikal na pagbabago sa kasukasuan. Ngunit ang ating psycho-emosyonal na estado ay maaaring maging katalista na nagpapalala ng sakit at nakahahadlang sa paggaling. Mula sa pananaw ng psychosomatics, ang tuhod ay sumisimbolo sa ating pagiging flexible sa buhay, ang kakayahang umangkop, sumulong at tumanggap ng bagong direksyon. Ang pananakit ng tuhod ay madalas na iniuugnay sa katigasan ng ulo, ayaw magbago ng pananaw o takot sa hinaharap. Yung kaisipang, hindi ako luluhod, hindi ako susuko. Ang ating katawan
ay binibigyang kahulugan ito ng literal, kaya ipinapakita nito sa anyo ng paninigas at pananakit ng mga kaso-kasuan na responsable sa pagbaluktot. Malaking papel din ang ginagampanan ng matagalang stress o chronic stress. Kapag palagi tayong nakakaramdam ng tensyon o pagka-stress, ang ating katawan ay naglalabas ng cortisol, isang hormone. Ang mataas na level nito ay nagpapagana ng pamamaga o inflammation sa buong katawan, kasama na ang ating mga kasukasuan. Kaya, ang stress niyo sa trabaho ay literal na nagpapalakas sa apoy or pamamaga sa inyong tuhod. Hindi ko naman kayo hinihikayat na isipin na ang dahilan ng sakit ay nasa isip lang. Pero mahalagang intindihin na ang ating katawan at pag-iisip ay iisa, magkaugnay. Sa pamamagitan ng pag-aaral na pamahalaan ang stress, paggawa ng mga teknik sa pagpapahinga or relaxation, at pagmumuni-muni o meditation, hindi lang ang inyong pakiramdam ang bumubuti. Lumilikha kayo ng magandang biochemical environment sa inyong katawan kung saan humuhupa ang pamamaga at mas bumibilis ang proseso ng paggaling. Ngayon, heto ang isang malaking sikreto na posibleng hindi pa nababanggit sa inyo ng mga doktor. Kaya paulit-ulit kayong bumabalik sa kanilang klinika. Ang pananakit ng tuhod ay halos hindi kailanman tungkol lang sa mismong tuhod. Ang inyong tuhod ay parang tagasalo lang ng mga problema o pinsala na nanggagaling sa ibang bahagi ng katawan. Isipin ninyo, kung ang pundasyon ng inyong bahay, mga paa, ay baluktot o hindi pantay at ang bubugbong balakang ay tagilid, ano ang mangyayari sa mga dingding at bintana, mga tuhod? Tama, magsisimula silang pumutok at masira. Ilang taon ninyong sinubukan takpan ang mga bitak sa tuhod gamit ang mga tableta at iniksyon, pero ang kailangan pala ay ayusin ang mismong pundasyon at bubong. Ang pagkaunawa dito ang tunay na magpapabago sa lahat ng inyong pananaw. Titigil kayo sa pagiging biktima ng masakit na kasukasuan at magiging arkitekto ng sarili ninyong malusog na katawan. Kaya para buo din ang lahat, ang pananakit ng tuhod ay hindi parusa at hindi rin ito simpleng tanda ng pagtanda na hindi na maiiwasan. Ito ay isang mahalagang signal na ipinapadala ng inyong katawan. Signal ito ng muscle imbalance, ng maling nutrisyon, at ng mga masasamang gawi. Ang pagpapagaling ng kasukasuan ng walang operasyon ay hindi milagro, kundi isang sistematikong pagtatrabaho batay sa tunay na pag-unawa sa inyong katawan. Hindi lang ninyo tinatakpan ang sakit, tinatanggal ninyo ang mismong ugat ng problema, unti-unti ninyong binabalik ang kalayaan ng inyong paggalaw. Salamat po sa pagtapos ng panunood ng video na ito. Kung ito ay naging kapaki-pakinabang at nagbigay sa inyo ng bagong pag-asa, paki-like po at mag-subscribe sa aming channel upang hindi ninyo mapalampas ang iba pang materyales tungkol sa kalusugan ng walang gamot. At ngayon, isang tanong para sa inyo. Anong mga paraan o ehersisyo ang nakatulong sa inyo upang malabanan ang pananakit ng tuhod? Ibahagi po ang inyong karanasan sa comments. Tulungan natin ang isa't isa na maging mas malusog